But then you kind of wonder, how come rice prices aren't going down? So, you know, in that respect, I would say that you know, if corruption was the answer to, you know, the reason why rice prices aren't going down, then in that respect, I could say Duterte did a better job. O, di ba? Sir, Duterte Marcos. Duterte Marcos. Duterte. Thank you. Alisorbe, Duterte Marcos. Duterte. Sir, Duterte Marcos. Duterte. Duterte. Tatay, maraming salamat po ditong magandang proyektong inumpisahan nyo. Grabe, Na naiyak sa mga tatay. Tagalusong naging presidente, hindi nakaisip nito. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Kamusta kayo dyan mga kayon? Siyempre, nagbabalik po ang Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan nating pag-usapan. Today is a March 3, araw ng Lunes dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Unang-una, siyempre, maraming salamat sa mga sumusubaybay at tumatangkilik sa atin. Yung mga viewers natin, OFW, pati na rin dito sa lokal sa Pilipinas. Maraming salamat po. Malabas tuloy yung ano natin yung hiwaga ng green screen. Naka-green screen kasi tayo. Okay mga kayon, Duterte, pag-usapan natin. Pero syempre, bago ang lahat, isang like and share muna dyan mga kayon. Maraming salamat. At higit sa lahat, paki-double check kung nakasubscribe ka na. Kung hindi naman, paki-click yung subscribe button. Tapos, importante na maklik nyo yung bell icon. Pag-click ng bell icon, may lalabas dyan na all highlights o personalized. Piliin nyo lang yung all. Nang sa ganon, updated kayo sa mga ina-upload natin o manonotify kayo. Kasi mayroong mga nagko-comment dyan na sinasabi nila na bakit ngayon lang ako nag-upload o bakit hindi ka nag-upload. Araw-araw po nag-upload ang Joe Malone TV. Yung pala, hindi nakaklik yung bell icon. No? Nakasubscribe naman siya pero hindi nakaklik yung bell icon. Kaya pakita lang paki-double check na lang mga kayo. Nang sa ganon happy tayo rito. Pakita natin yung solid na suporta natin. Hindi lang sa akin, pati na rin sa mga kapwa vlogger natin, o yung mga political vlogger natin na alam natin na kapartido natin at solid din sa pagsuporta sa atin, di ba? Shoutout muna natin lahat ang viewers natin, syempre yung mga viewers natin abroad pati sa Pilipinas, isang attendance check muna tayo dyan mga kayon. Paki-comment naman dyan sa baba kung saan kayo naroroon at yung exact location nyo. If you're watching from California, New York, Hong Kong, Japan, Cubao, Cubao talaga no? Abinida, Recto, Maynila, Pangasinan, Laguna, Cavite, Negros Occidental, Mindoro, Taguig, etc. Paki-comment dyan sa baba. At nang magkaroon tayo ng YouTube engagement dahil ito na naman pagka natin-trace kasi nila na tayo ay isang DDS supporter o DDS vlogger, medyo nagmamass report sila at hindi tayo na i-recommend ni YouTube. Kaya labanan natin, di ba? Labanan natin sila, suportahan nyo rin yung tulad natin, yung tulad namin dahil patuloy ang paglaban natin, patuloy ang paniniwala natin, patuloy ang pagboses natin na itong mga hindot na to, na patuloy na sinisiraan ang mga Duterte. Alam nyo, ganito yan Ganito, although familiar na to, I'm sure sa inyo, pagka hindi na nila kaya yung kalaban, ang last resort nila, siraan. Di ba? Totoo, ang galing. Totoo yan. May mga example tayo, di ba? Duterte, simpleng-simple, di ba? Hindi nila kaya ng harapan. Hindi nila kaya labanan ng galing sa galing Di ba? Kaya ang gagawin nila, sisiraan nila ngayon, di ba? Isko Moreno, hindi kaya nila ng galing sa galing lang, hindi sila papayag. Sisiraan nila. Along malapitan, di ba? Sisiraan nila. So, ang tendency niyan, meron na tayong clue na pag ang nakita natin, sinisiraan na yung kabila, it only means lang na magaling to. Dahil unang-una, hindi yan sisiraan kung kaya nila yan ng pagalingan lang. Di ba? Last resort nila yan, parang walang pinagkaiba sa kahit i-apply natin yan sa basketball. Mga player, pag magaling na, anong ginagawa? Di ba? Pagka hindi na kaya sa galing, hindi na kayang i-box out, nakakashoot pa rin, anong ginagawa? Pinipilayan. Di ba? Minsan sinasahod, minsan sinisiko, o kaya talagang inaaway, di ba? O kaya aasawahin, di ba? Yung mga alam ng mga kalalakihan niyan. Aasawahin. Ibig sabihin na aasawahin, babantayan maigi, hindi papahawakin ng bola. So, ganun. Ganun din sa politika. Pag masyado ka ng magaling, hindi ka kayang banggain, titirahin ka ng patalikod, di ba?
sisiraan ka na ngayon hanggang sa masira ka sa pananaw ng mga tao. Unfortunately, etong ipapakita natin na video sa inyo, ito ang patunay at legacy ni Tatay Digong na talaga naman yung tinanim niya, tumubo na at marami nang naniwala, marami nang napabilib dahil sa kanyang mga ginagawa, hindi lang sa Pilipinas at pati yung mga OFW natin dyan kung saan-saan sulok man sila, naroroon at nagtatrabaho o doon na nakatira marahil, patuloy pa rin ang pagpili sa mga Duterte. No? Talagang tandang-tanda ko yan kasi 2016, tumakbo si Tatay Digong talagang sa amin. Kung matatandaan ninyo, dati akong photographer, dati akong videographer. Ang nag-cover kaya sa, ano ba tawag doon? Sa mga lakad ni Duterte. Ano ba tawag doon? Kalimutan ko na. Basta kasamahan namin yung mga videographer ni Duterte noon. Doon sa campaign nila. Yun, sa campaign nila. Nung ang ano pa noon walang binayad. Ganun na ganun, walang binayad, walang bayad yung mga videographer noon, ng mga nagko-cover ng campaign ni Tatay Digong noon. No? Kaya nung nanalo si Tatay Digong, hindi naman napabayaan yung mga videographer. Sinamotion yun. Kasamahan din natin dati yon sa mga wedding. Dati kasi, wedding kami, yan, sinimotion, yung nagko-cover kay Tatay Digong ng mga videographer. Yung mga magagandang video, sinamotion po yun. Dati kaming mga wedding videographer. So, nagkaliis-liis na. Siyempre, nagkaroon ng pandemic. Naghanap na ng ibang trabaho. Yung sila Motion, yun nga, sa campaign rally. Ako naman, napunta ako kay Isko, sa politiko. Diba? Doon ako nag-vlog din sa kanila, kay Isko Moreno, hanggang sa ito na. Bumalik ulit ako dito kay Tatay Digong. Okay, wag na natin patagalin pa mga kayon. Panoorin natin ito kung gaano sila napapabilib. At pinagkumpara pa nga yung Duterte administration, pati itong si BBM administration, at nangingibabaw pa rin ang Duterte. This problem right now, what ails our country is corruption. And a lot of investors are saying, why should we invest in the Philippines when it is graft-ridden and it is a lot of issues on corruption? Who is doing a better job, Yan. April, in terms of combating and fighting corruption? Was it the Duterte administration in its first 3 years or the Marcos administration in its first 3 years? Well, I think Jonathan will have a better say on that. But I mean, okay, I'll talk about the rice situation na lang. Yeah, okay, sige. So during the time of the Duterte administration, we also had rice problems in 2018. But looking at what happened in 2018, we had the rice tariffication law. Rice prices went up, but then it went down right away. So in other words, rice went was a down problem. right It caused away. inflation to go up, but then it was addressed right away. So this time around, so like for us, we're saying, we're excited because for example, there are so many things that the government is doing. For example, it reduced the tariffs on rice. Globally, El Nino's over, and then India said we're going to lift the ban on rice exports. So we're seeing global rice prices go down. But then you want to wonder, how come rice prices aren't going down? So, in that respect, I would say that if corruption was the answer to, the reason why rice prices aren't going down, then in that respect, I could say Duterte did a better job. O, di ba? Injikan ko kasi baka mamaya i-copyright tayo na ito ng mga ANC. O, di ba? Ganun na Kasi madaling sabihin. Okay. Madaling mangako Madaling mangako na sa relationship nga, ganyan ang dali Sa marriage, ganun din di ba? Sa relationship, madali yan. Madaling mangako. Pero mahirap to pa rin, di ba? Itong pinangako na 20 pesos per kilo, hanggang ngayon, hindi pa rin nangyayari. Pero look at Duterte's administration. Even April, Duterte did well again. Di ba? Ano pa ba yung klaseng patunay? Panay ang panira nila sa mga Duterte kasi hindi na nila kayang labanan ng galing sa galing lang. Hindi na nila kaya ng ganun. Last resort, siraan. Iungkat. At walang ang maisisilip lang nila kay Duterte, yung EJK, yung war on drugs. Kaya tamo doon lang naikot. Doon lang naikot. Lagi kong sinasabi, saan-saan man pumunta yan, ano man yung issue na iibato nila, i-issue na i-divert nila, kasi ang dulo lang ng iskinita na nando doon ang Duterte. Duterte pa rin, mauuwi at mauuwi pa rin sa mga Duterte. Dahil etong mga taong to, na mga taga Davao, sila Duterte, yan sa mga anak nila, ito talaga yung pinagkakatiwalaan
ng sambayanan. Even mga OFW na nagtatrabaho, ramdam siguro nila. Tatanungin natin sila, kayong mga OFW, di ba? Hindi ko alam kasi hindi naman ako nagtrabaho sa ibang bansa. Tapos nanungkulang si Tatay Digong during his term. Hindi ko alam kung ano yung sitwasyon nyo dyan. Pero kayo ang makakapagsabi niyan. Please, comment down below kung ano yung experience nyo during Duterte's administration and today's administration. But then maybe Jonas can, say something else. So I think during Duterte's time, there was a sense of, I think they had the right focus, especially on the taxation side. Yeah. If you remember the mighty Yeah, cigarettes, they were able to really go against tax evaders, of course, and they were still able to do a win-win situation. Tandaan nyo yan? So there was a Tandaan nyo yan? Tandaan nyo pinagbayad ni Duterte yung mighty. Sa tax ata, pati yung Maynila, di ba? Maraming hindi nagbabayad ng tax noon na pinilit ni Duterte na magbayad kasi nga milyon-bilyon yung utang nila sa taxes. example that people were fearing, so that that kept things in check. Okay, right now the difference is that there are so many problems like inflation that needs to be addressed. You have an education crisis, so all of these things are a balancing act. Because during the time of President Duterte, he established the Presidential Anti-Corruption Commission in 2017 and also signed the Ease of Doing Business Act. During the time of Marcos Jr. in his first 3 years, he has focused basically on strengthening institutions and improving governance through digitalization and transparency. Both administrations have done their part to fight corruption, but is it working? April. Well, from the rice example, seems like it's not. Why is it not working? It's embedded in the system. You have to understand, any new administration, if you were president of the Philippines, you only control or appoint 6,740 people. And those that you'll appoint will only be there for 6 years. The people who are there in the system, for them to be kicked out, you need to get the Civil Service Commission and all of these things. So we need to fix the system. Let's talk about inflation and the cost of living. In terms of economic management, Duterte and Marcos Jr. administrations, who is doing a better job in containing inflation? Well, basically, both are doing the same strategies by really lowering the tariffs. So I think one of the things that Duterte initially, during his first 4 years, he really focused on food security. However, towards the end, because of the challenges that they faced with 2018, as mentioned by April, the tendency was really to do short, stopgap measures, and eventually that's lowering the tariffs. However, at this point in time, we've actually done a lot of those policies to be able to bring down inflation. The problem with us is that we don't have a real plan for food. So one of the things is that we've fixed the importing side, meaning we've lowered the tariffs, so we've lessened the potential income of importers. So wholesalers moving to the distributor, that's capped. Now, from the distributors moving to the traders like supermarkets, their margins are still there. So government needs to be able to do something. Right, there really has to be a systematic strategy, a plan, an overall plan by the administration to be able to fix our inflation problems. But of course, over the past few quarters, we've seen inflation within the Bangko Sentral ng Pilipinas range of 2 to 4%, despite the central bank cutting rates by 3/4 of 1% already. Do you think that this can be maintained? April? Yeah, I think it can be maintained. Okay, if you look at inflation, you break it down, really it's food. Everything else is, within the 2 to 4%. So if you look at core inflation, it really is trending down. So as far as food is concerned, yes, maybe, we'll have some hiccups here and there because of bad weather conditions. But rice is a heavyweight, and if I'm looking at global rice prices, they're really going down. So we're quite confident that, once you have that addressed, inflation will stay within the 2 to 4% range. But another big problem is our utang, public debt. During the Pinoy administration, it was between 5 to 6. It ballooned to more than 13 trillion pesos during the Duterte administration, and now it's more than 16 trillion pesos during the first 3 years of the Marcos Jr. administration. How are we likely to resolve this? Because we're now close to 115, 120 million Filipinos, and each kababayan, each person owes more than 110,000 pesos to our debtors. Well, eventually the challenge is that most of the potential gains in revenue
were already picked up by the Duterte administration. So they did the CREATE, they did the other adjustments to train law. So naubos na yung potential revenue stream. Now, what we have right now are the very few that could bring in some revenue, but it will directly hit the masses. So a good example of that is the sugar tax. The second is the single use of plastic. But how can we change the mindset of Filipinos who always say, ay, binabayad namin ang buwis namin. Pero, yung buwis namin is not going to the right services. Yes. Pumupunta lang sa Bulsa. bulsa ng ibang tao. Hindi siya pumupunta sa serbisyo publiko. How do we change that mindset of our kababayans who think that way, that the money that they pay the government will just go to corruption? But I think, if you're the government, then, I guess listen more to what people are saying. And, before, when I had a show with the ANC, one of my guests, or one of the topics we talked about is the SONA. And, it's good that the president is aware that inflation is a problem. But then, the next step is, so now you know that it's a problem, so what do you do? One of my guests said, rather than just doing a lot of things without really thinking about is it effective or not, you think of the situation and have some concrete measures. And then, from there, create a plan and do the plan. And if your plan succeeds in, say, bringing down inflation, increasing the production of food, then it's working. We need to eventually bring back values. Whether it's to ourselves or to the government, it starts from there. Diba? There should be love of country, and that's not what we see in most of our kababayans. Diba? So every time I see, recently, my wife had a birthday, nandun yung friend niya na husband was an OFW, which in one of our campings, when their kids were small, I made mention how important an OFW is. It brings consumption to our economy, di ba? So those are things that we have to value each and everyone's contribution. Absolutely. Alam nyo, sa totoo lang, kung gusto talaga natin mapababa yung alam nila to eh. I think alam nila to. Kung gusto talaga mapababa lahat yan, yung inflation, siguro yung mga major gaya ng kuryente, gasolina, ibaba nila. Kasi it will all follow eh. 'Di ba? Domino effect 'yan. Pag mababa ang kuryente, definitely bababa lahat 'yan. Kasi yung mga 'yan gumagamit ng kuryente 'yan eh. So pwede na tayo mag-request ng bumaba. Gasolina, 'di ba? Lahat ng sasakyan dito sa Pilipinas gumagamit ng gasolina. Ano na lang yung mga battery operated. Lately na lang yan eh. Halos yung iba nga ayaw pa rin bumili kasi mas gusto pa rin ng gasolina. Kasi ang dami nilang hindi naiintindihan kung battery operated o yung mga hybrid na sasakyan ngayon, yung mga debaterya, di ba? Di ba? Yung mga major na mga investor dito sa atin, yun ang ibaba nila. Kaya naman yan. Nagawa na nga ni Duterte yan. Di ba? Ginawa nga ni Duterte na mamandatuhan yung mga yan, yung mga hindi nagbabayad ng taxes, yung mga malalaki ang utang na taxes sa gobyerno, binigyan niya ng ilang days, ilang weeks, ilang months, napilitan nila magbayad, income yun. Di ba? Ang problema kasi, totoo naman may corruption eh. Dahil kung wala, sobra-sobra ang pera ng Di ba? Yung mga, hindi naman siguro sobra-sobra, pero at least, yung mga contribution taxes natin, galing sa mga income taxes natin na binabayad natin sa gobyerno, yung mga inaawas, at least ma-allocate yung mga budget doon sa mga tamang ahensya. At doon gagamitin yung pera na yon, yung pondo na yon para ibalik sa tao tulad nila ng PhilHealth, DPWH, mga infrastructure tulad ng mga MRT, LRT. Ano yan eh? Yung Skyway, napapakinabangan ko yan. Kasi sobrang, di bali na ako magbayad ng toll. Hindi ko sinasabing mayaman ako ha. Di bali magbayad na ako ng toll, gagamit ako ng Skyway. Kasi yung importante sa akin yung oras eh. Yung makauwi ka ng tipid sa oras. Hindi yung makakatipid ka nga, pero ang layo ng biyahe mo kasi palipat-lipat ka ng bus, jeep, di ba? Tapos makauwi ka sa inyo, matatraffic ka pa. Unlike ng mga Skyway, pag dumaan ka sa ibabaw, oo, magbabayad ka ng mga tolls. At yung mga tolls talagang minsan may mababa, may mataas, depende kung saan ka galing. Pero at least, masasave mo yung time, makakauwi ka sa pamilya mo, makakapagpahinga ka, makakagawa ka pa ng iba pang gagawin mo. Doon masasave mo na. I would say na ibaba nila yung kuryente,
ipatas nila yung sahod ng provincial at saka yung Maynila, Metro Manila, ipatas nila yung sahod, babaan nila yung gasolina, hindi yung ngayong week, bababa, tapos next week tataas, tapos bababa, yung parang ginagago tayo, yung parang niloloko tayo, bumaba na kayo ng 1 month, kayo naman, tumaas naman kayo next month para kikita kami ngayon kasi dito magpupuntahan sa amin. Tapos sa susunod naman, kami naman yung magmamahal, kayo naman yung bababa para lipatan naman sa inyo. Diba? Simple as that. Okay, panoorin natin to. Meron pa tayong mga video rito na inihanda para sa inyo. Ito naman, sa Davao, sa Davao Coastal ba to? Landslide, Duterte, yung mga nagja-jogging, yung mga naglalakad, yung mga nag-e-ersisyo, halos wala akong narinig. Team Marcos lang saka Team Duterte. Karamihan, Team Duterte. Oh. Straight. Straight! Oh. Tiga. Kaway. Duterte, Marcos, ma'am. Duterte, solid, Duterte. Alam mo, nag-contact ako ng mga survey sa Maynila. Hindi ganyan na na yung sumasagot talaga. Karamihan, tatago, umiiwas. Kala mo, di ba? In fairness dito sa Davao, sa Davao kasi to sumasagot lahat, no? Kahit simpleng tanong lang sumasagot. Di sa Maynila, pagka nag-conduct ka ng survey, andyan yung magtatao. Okay naman, okay naman. Kung ayaw na, privacy naman nila yon. Pero, simpleng tanong lang naman. Wala naman tayong ginagawang nagpa-public survey lang naman tayo, di ba? Playa. Hoy, Sir, Oh, Duterte, Duterte. Marcos. Duterte. Sir, Duterte, Marcos. Duterte, Marcos. Duterte. Thank you. Alisorbe, Duterte, Marcos. Duterte. Sir, Duterte, Marcos. Duterte. Duterte. Duterte tan. Sir. Marcos, Team Suga. Team Suka. Balik ka sa daw o may nabuhat na. Oh, mo ni mga lineup niya. Magbuhat ako. Bago no. Pili. Duterte, Marcos. Duterte, solid. Duterte. Duterte! Ay muntag. Duterte! Korek. Duterte sa David. Wala bang pipili sa Team Marcos dyan? Kawawa naman. Duterte, straight. Great. Duterte. Team Duterte, solid. Ma'am, Duterte, Marcos. Duterte. Pero mayor siya, di ba? Oh, mayor, pero ito yung lineup na ginadala niya, PDP laban. Okay. Ito sa senator. Oh, senator. Pula puti. Si Aimee, di ba? Best friend siya ni Lagi na. Inday. Ayan talaga. Ito, Duterte, straight. Duterte. Ma'am, Duterte. Duterte. Duterte talaga, no? Thank you. Pili lang ka. Wala Duterte, talaga. Team Marcos lang. Team Duterte. Walang pumili. Pili lang ka. Duterte. Duterte. Oo. Sa mga senatorial. Yes po. Straight. Grabe, di ba? Undag. Okay na magkuhan. Kalisurbi ako. Team Duterte, Team Marcos. Saan magpili? Ikaw po. Kalisurbi lang. Pili lang mo. Sina mo yung nagustuhan. Okay ra? Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Duterte po. Duterte, no? Duterte talaga. Ma'am, Pumili naman kayo kay Marcos. Sa Duterte. Team Marcos naman dyan. Kawawa naman. Duterte, Marcos. Duterte, ma'am. Sir, kalisurvey lang sir. Duterte, Marcos. Duterte. Thank you. Sir, Duterte, Marcos. Kalisurvey lang. Duterte. Oh, Sir, ma'am. mabilisan eh. Duterte, Marcos. Duterte. Duterte. Sir, may bundag. Kalisurvey lang ni. Duterte, Marcos. Duterte. Sir, Duterte. Kalisurvey lang, sir. Duterte, Marcos. Duterte talaga, no? Ma'am, Duterte. O baka sabihin nyo naman kasi bias tayo dahil ito pinapakita natin sa Davao Coastal ba to? Di ba? Dapat nga mas maliwana tayo rito dahil ito experience nila nakakasiguro isang city, bayan sila ng Davao mas na-experience nila yung pamamahala ng Duterte. 'Di ba? Dapat nga mas maliwala tayo. Huwag niyo sasabihin na bias kasi baluarte na Duterte. Ayun na nga ang point ko doon eh. Sila na-experience nila dahil taga dyan na rin mismo si Digong, si Tatay Digong. Mas kilala nila yun, mas alam nila yun kumpara sa atin, di ba? Duterte, Marcos. Duterte. Sir, may bundag. Marcos, Duterte. Duterte. Kalisurvey lang ko. Duterte. Sir, Duterte, Marcos. Duterte. Kalisurvey lang, sir.
Duterte Marcos. Kapbert, Ma'am. dito na daw siya magulat na lang. Duterte. Dala siya gamit. Ay, idol, master, may buntag. Wala ko sa Kalisorbi lang. Marcos Duterte. Duterte mitanan. Duterte. Tan Duterte tan. Lalagoy hatag Sir. Duterte. Team Suka. Marcos sa Team Suga. Team Suka. Ano yun yung direng linggo? Namoy guan garon, namoy ka ng Kariyawa, ka ng Aron Davao ba? Di ba magguan mo? Huwag na laing grupo direng nga dili Duterte amo mga itsa diha. Oo. Duterte. Shoutout sa mga Davao Bikers. Master, idol. Mga Davao Bikers. Mga itsa dito. Kuha siya, kan senatorial. Senatorial eh, sir. Kayong Direng di ka tanan. Team Duterte, Team Marcos. May mo buto diha. Duterte na ano? Sulit. Solid Duterte. Hindi ko naiintindihan, pero Davao Bikers. Duterte naman ang pinili nila. Duterte kay 1,000 dagdag. 1,000 dagdag. Magbalik balik sa dado daw, o may nabuhat na. Oh, mo ni mga lineup niya. Magbuhat ang bago. Bago no. Pili. Pili lang ninyo. May buntag, master. Nako ikuan ba? Magbuhat ang bago. Survey ang survey. Duterte. Kayo survey lang. Line up sa Sa grupo ninyo. Kanina Davao Bikers. Master. Dili po. Dili ano kini? Dili. Sagol. Dili ko among grupo dire. Kuan. LGBT. Kasi tiguan lami lang gyapon bikers. Sige ba? Sige, buntag. Sige, sir. Oo, di ba? Landslide yun, Duterte. Di ba? Ano bang number si ano? Di ba? Grabe. Ano no? Kita nyo? Halos walang pumili kay ano, kay sa team ng ano, sinusuka. Ito, panoorin natin Manila Bay. Si tatay na halos maiyak-iyak. Halos nagkukumahog dahil gustong pasalamatan si Tatay Digong dahil sa ganda ng ginawa niya sa Manila Bay. Pakinggan natin, maganda to. Hanggang MOA, dumaan ako dito. Noon, di pa to tapos. Kasalukuyang ginagawa to. So, dyan, yung mga tambak na mga putik dyan noon, mga maitim, na ano ko yun. Ngayon nga, nandito ako, sabi ko, hindi ako dumaan dyan. So, ibig sabihin, sir, regular talaga akong dumadalaw dito. Nung nagka-pandemic na, which is hindi na rin ako nakapag-travel dito, wala na. Sabi yung nanonood na lang ako sa YouTube sa mga vlogger. Ayun. So, ito ngayon, chance ko na. Hindi pwedeng hindi mo dalaw. Ayun. Anong masabi mo ngayon, sir, sa ating Dolomite Beach? Sa Manila Bay? Magandang proyekto talaga to. Kasi, alam mo dati, nung dumadaan ako dito, puro talaga basura to ang baba. Totoo yan. Puro basura yan. Nung nakita, Sandamakmak na basura. na may gagawing proyekto dito, natutuwa ako. Sabi ko, ito magandang project talaga to. Ito yung pinaka, anong tawag dito, pinaka accomplishment ni Pangulong Duterte. Kasi ever since, ilang presidente na walang nakaisip ng ganito. Yes. So, sabihin man nilang galing sa Cebu ito mga dumalit, okay lang. Gagastos talaga ang gobyerno for the improvement. So, naman. tourist attraction na rin, local and foreign. So, magandang achievement ni PRRD. Naiyak si tatay eh. Tapos, kung sa bagong administrasyon ngayon kay President Bongbong Marcos, maraming salamat pag magpatuloy ito at ma-develop talaga ng gusto para sa bansa rin ito. Magandang progreso. Ayun. So, sir, ano po, sir, yung pinaka, sir, nakita mo na kaibahan sa noon at sa ngayon? Yung kaibahan po talaga sa noon at sa ngayon, ano po yung pinaka nakita nyo? Kasi dati po... pinapansin ito noon eh. Kasi, alam mo, first time kung nagpunta dito sa Manila, way back 1982, wala pa yung MOA na yan. Doon pa kami naliligo noon. Yung dulo ng Bakaran Beach. Yes, sir. Nakaligo na ako doon. May mga ano pa yan, may mga bakawan pa yan dyan dati. So, one time, nakaligo kami talaga dyan. Yung mga ano namin, mga kaibigan, yung naging brother-in-law ko rin noon. Yes, sir. Ngayon, sila yung nagdadala dito kasi na ano sila yung mga
construction workers, which is sila yung sito sila kung saan. Yes, sir. Tapos yung dyan sa may may PICC doon pala. Diyan ako madalas din. Kaya kadalasan talaga pag dumadaan ako dito, nilalakad ko lang yan. Puro basura yan, yung Hanggang Manila doon, Bay na may yan. I'm isa. sure. Makakapag-comment dito yung mga nakaabot niyan. Yung Manila Bay na yan, ang basura niyan. Plastic talaga. Pero pa yung mga water lily. Plastic na talagang mga tinapon. Grabe ang Manila Bay noon. Talagang masusuka ka. Ayan. Extension, doon ako nabag-i-exit. Pero lakad lang talaga, hindi ako nagsasakay. True paa lang. So magandang achievement itong nangyari ngayon. Sa aming presidenteng Mindanawan, pareho kaming taga Mindanao. Tatay, maraming salamat po ditong magandang proyektong inumpisahan nyo. Grabe na Na iyak sa mga tatay. Tagaluzong naging presidente, hindi nakaisip nito. So, inaantay pang probinsyanong presidente ang gagawa nito. So, salamat po Tatay Digong. Mabuhay po kayo. Vice President Grabe, naman, diba? Inday Sara, siyempre, ikaw yung tagasunod kay sa ginagawa ni Tatay Digong. Sana ma-develop pa ito ng gusto with President Bongbong Marcos. Maraming salamat po at sana para sa ikaunlad ng bayang Pilipinas. Mensahe po, At sir, sa mga... sambayan ng Pilipinas. Grabe, di ba? Ganun na lang yung pagmamahal, yung differences before Marcos administration, Duterte ganun nakawiling, yung ganun katapang yung mga tao magpahayag ng saloobin nila pagdating kay Duterte. Kasi talagang nakakita nila eh. Even yung mga OFW natin, even yung mga taga Maynila, ano yung sinasabi ni tatay? Inintay pa natin na taga-probinsya yung gagawa ng magagandang bagay sa Maynila. Samantala nga, ang dami ng presidente na dumaan, si Tatay Digong lang nakaisip na pagandahin ang Manila Bay. Hindi lang gumanda ang Manila Bay, hindi lang beautification ng Manila Bay. Dahil nawala din yung mga basura dyan na dati sandamakmak ang basura. Tapos nililinis pa yung tubig dyan. Galing doon sa mga... May sewage kasi dyan galing doon sa mga hotel, sa mga restaurant, sa Roas Boulevard. Papasok doon, hindi rumirekta sa Pasig River, sa Manila Bay. Hindi rumirekta. Nililinis muna yon bago ulit lumabas doon. Kaya merong sewage dyan. Lahat yan, proyekto ni Tatay Digong. Ganun siya mag-isip. Hindi lang basta pagandahin. Madali lang magpaganda Pag may budget ka, madali lang magpaganda. Pero dapat napapakinabangan pa rin. Di ba? Anong ginawa dyan? Dati kasi may mga video dyan. Parang may nakikita ako na yung mga sewage na mga galing sa mga restaurant, sa mga dumirekta sa Manila Bay. So parang ang ginawa nila, in-stop nila yon. Tapos meron tubo na pupunta doon sa sewage, lilinisin bago ibalik yung mga tubig doon sa Manila Bay na binubuga, malinis na, nasasala na. Di ba? Ganun yung proyekto. Kasi isa ako sa mga nag-vlog niyan sa Dolomite Hindi lang ako nagtuloy-tuloy, hindi gaya nito nila Daddy D, nila July, nila Miss July, nila Kuya Book. Sila yung umistambay sa Dolomite. Pero nakapag-vlog ako, nung ginagawa pa lang yan, nakapag-vlog ako dyan. At nabalitaan ko na yun nga talaga yung plano. Kaya sabi ko, maganda. Hindi lang siya tourist spot. Hindi na parang parang maihahalin tulad ko siya doon sa mga napapanood ko sa mga Miami Beach. Yung highway, tapos may beach sa ganun. So parang ganun yung Manila Bay. Di ba? Tatay Digong lang talaga yung kayang gumawa ng differences at kayang mag-ahon. Mangyayari ulit yan sa 2028 pag nanalo si Sara, ang ating VP. Kaya wag natin papabayaan si VP Inday Sara. Nakikita nyo to, tung siyam na PDP laban, vote straight natin yan. Sigurado, pag yan na ipanalo natin ngayon 2025, sigurado maipapanalo natin si VP Inday Sara Duterte sa 2028 bilang presidente. So another 6 years na ginhawa na naman. Diba? Sana nga sila na lang Sana sila na lang forever. Diba? Umpisahan natin ngayon 2025. Ito yung proclamation natin o matutupad natin yung kalahati ng pangarap natin kasi yung kabubuan ng pangarap natin sa 2028
pag nahalal natin si BP Inday Sara. So ito yung magsasagip sa atin. Etong siyam na PDP laban na to. Tandaan nyo, ipanalo natin to para sabay-sabay silang lulusob sa gera. Kasi mahirap lumusob sa gera ng isa ka lang, dalawa ka lang, o tatlo lang kayo. Ito at least isang buong team. 'Di ba? Iboto natin para sa ganon, sa 2028, si BP Sara na yung uupo bilang presidente. Maraming salamat, Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang.